Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pagbabalik sa dating school calendar, may go signal na ni Pangulong Bongbong Marcos. Department of National Defense at National Security Council itinanggi ang deal at new model sa West Philippine Sea. Publiko pinayuhang mag-ingat sa manipulasyon ng China. Rollback sa produktong petrolyo ipatutupad bukas. Sa Today in Metro, mga sasakyang iligal na nakaparada at iba pang sagabal sa bangketa hinatak sa clearing operation sa Quezon City. Sa MBC TV correspondents, litsunan sa barangay, dinagsa ng mga bisita sa Dagupan City. Sa MBC TV Sports, UST Golden Tigresses pasok na sa finals ng UAAP Season 86 Women's Volleyball. At sa Showbiz Spotted, Don Zulueta nagbabala laban sa mga gumagamit ng kanyang larawan at pangalan para mag-endorse. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Gusto nang ibalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating school calendar sa susunod na taon na nagsisimula ng Hunyo at nagtatapos naman sa Marso. Ito'y upang matugunan at maiwasan ang sunod-sunod na suspensyon ng klase dala ng matinding tag-init na mas pinatindi pa lalo ng El Nino phenomenon. Narito ang ulat ni Let Narciso. May go signal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik ng dating school calendar sa susunod na taon. Sa panayam ng media sa Pasay City, sinabi ng Pangulo na kailangan ng maibalik ang dating pasukan at bakasyon ng mga estudyante dahil na rin sa nangyayari ngayong panahon ng El Nino. Ang tinutukoy ng Presidente ay ang madalas na pagkakansela ng klase dahil sa sobrang init ng panahon. Ayon kay Pangulong Marcos, walang tumututol na maibalik ang dating school calendar. Kaya naman umaasa itong maipatutupad na sa susunod na taon. Hindi na tayo kailangan mag-antay pa. At ang mukha naman ay kailangan na. At I don't see any objections really from anyone. Especially with the El Nino being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes are being postponed, etc. So talagang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we're trying to bring it back already to the old schedule. I think it will be better for the kids. Binanggit ni PBBM na siya mismo ang humingi sa Department of Education na pag-aralan ang mga mungkahing ibalik ang dating school calendar. Una nang sinabi ng DepEd na naisinumite na sa tanggapan ng Pangulo ang rekomendasyon at hinihintay na lamang ang pag-aproba ni Pangulong Marcos. Batay sa dating school calendar, Hunyo ang pasukan ng mga estudyante at Abril ang simula ng bakasyon hanggang Mayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Dahil sa matinding init ng panahon, suspendido ngayon, araw ng Lunes ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa. Sa anunsyo ng lungsod ng Maynila, walang in-person classes sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school, kabilang ang pamantasan ng lungsod ng Maynila at Universidad de Manila. Pati na rin sa Quezon City na otomatikong nagsususpinde ng face-to-face classes tuwing umaabot sa 40 degrees Celsius ang heat index. Wala rin munang face-to-face classes sa lahat ng antas ng mga pampublikong paaralan sa Las Piñas at sa lahat ng public at private schools sa Pasay City. Tanging ang panghapong klase naman ng kinder hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan ng suspendido sa Caloocan City. Magpapatupad din muna ng alternative mode of learning sa mga public schools sa Tanawan, Batangas hanggang Mayo Agis, maging ang ilang lugar sa Cavite, Iloilo City, ilang lugar sa Laguna, Masbate City, Nueva Vizcaya na magpapatupad ng mas pinaikling oras ng klase
ilang lugar sa Pampanga, Rosales, Pangasinan at buong probinsya ng Bulacan. Samantala, mariing pinabulaanan ng Department of National Defense at National Security Council ang umano'y deal sa West Philippine Sea. Gate ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang pahayag na ito ng Chinese Embassy ay isa lamang charade para manipulahin at pahinain ang paninindigan ng mga Pilipino at ng international community. Ang mga detalye hatid ni Edniel Parosa. Itinanggi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na sinusuportahan nito ang gentleman's deal ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Iginiit ng kalihim na kasinungalingan lamang ang ipinamamalita ng Chinese Embassy sa Maynila na nakipagkasundo ito sa DND, National Security Council at Armed Forces of the Philippines Western Command hinggil sa new model ng unawaan sa West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ibinawal na niya ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran ng tanggulang pambansa sa Embahada ng China pagtapos pa lamang mag-courtesy call ni Ambassador Wang Zilian sa kanyang tanggapan noong Hulyo ng nakaraang taon. Pero maging nooy hindi naman umano natalakay ang sinasabing agreement sa BRP Sierra Madre. Tinawag na charade ni Teodoro ang pahayag na ito ng Chinese Embassy na ginagamit lamang umano ng Communist Party para lituhin ng mga Pilipino at ang international community. Sa hiwalay namang pahayag, tahasang sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na nahulog sa patibungang media nang hinga ng reaksyon ng mga tanggapan ng gobyerno hinggil sa pahayag ng embahada. Inililigaw lamang umano na naturang bansa ang usapin sa mga natagpuang patay na bahura o coral robles. Sa Pag-asa K1, 2 at 3, na-epekto umano ng artificial geological feature labag sa 2016 arbitral ruling. Sa katatapos lamang na National Security Cluster Forum sa San Narciso, Zambales, umapila rin sa Presidential Communications Office Assistant Secretary Michelle Del Rosario, siyang representante ng PCO sa MTF-WPS, na wag nang pansinin ang mga press release ng China hinggil sa gentleman's agreement dahil sinasadya lamang umano ito para magpakalap ng political divide sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Barrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, tablado sa isang maritime law expert ang panibagong pahayag ng China ukol sa isa na namang kasunduan umano ng Pilipinas at China. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, walang saysay ang sinasabi ng Chinese Embassy na may napagkasunduan ng new model ng management sa Ayungin Shoal. Sabi ni Batong Bakal, hindi na dapat pinapansin ang mga kaparehong pahayag ng China lalo't wala namang ebidensya ang mga ito at paiba-iba rin ng sinasabi. Tapos puro naman walang prueba, puro sabi-sabi lang nila, no? So napaka one-sided na kwento, walang makapag-corroborate na on our side. Sa akin parang puro mga invento na lang yan, hindi na lang dapat pinaniniwalaan yan. Sa kabila ng SIM registration policy, nakikita pa ring lusot ng tech scams ang talamak na bentahan ng mga rehistradong SIM cards. Ito ang paniwala ng Department of Information and Communications Technology o DICT matapos maglipa na ang mga mapanlinlang na text messages tulad ng umano'y cash assistance at violation sa No Contact Apprehension Policy ng gobyerno. Narito ang report ni Nicole Lopez. Isinisi ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa talamak na bentahan ng SIM cards kaya tumaas ang mga kaso ng tech scams. Ayon kay Asek Aboy Paraiso, tagapagsalita ng DICT, paglabag sa SIM Card Registration Act ang mga nagbebenta ng mga rehistrado ng SIM cards. Ginawa ni Paraiso ang pahayag kasunod na ng lipa ng posts ng social media page na Philippines Scholarship kung saan may cash assistance umano ang mga mag-aaral mula kay VP Sara Duterte at Senator Bongo. Sabi ni Paraiso, dapat maging listo ang publiko dahil hindi naglalagay ng link ng website ang mga telco sa kanilang mga text message sa users. Ang nagiging problema natin dyan, una, yung talamak na bentahan ng mga registered SIM cards, yung mga kababayan na, which is in itself violation ng SIM card registration act, kaya nasasabi niya, at may kaukulang mga penalties and fines, including pagkakulong Jerry. At ang pangalawang problema naman natin dyan, sa mga pagkakataon na halimbawa
hindi na talaga pinapayagan ng mga local mga service providers natin yung mga ganyang pag-attach na link. Ang ginagamit na ho talaga ngayon is yung mga OTTs o yung over-the-top services. Bukod dito, nagreklamo rin ang mga motorista na nakatatanggap sila ng text message na violator daw sila ng no contact apprehension policy, bagay na hindi pa naman ipinatutupad. Nagsalita na rin ang MMDA ukol dito at sinabing peke ang text message at nagpayong wag ikiklik ang link dahil baka makuha ang personal na impormasyon ng user. Inulit ng MMDA na sinuspinde ng Korte Suprema ang implementasyon ng NCAP, kaya't hindi totoo ang kumakalat na text message na pinagmumulta ang mga motorista. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Tuloy na ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, Mayo 7. Sa magkakahiwalay na abiso, 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel habang 75 centavos naman sa gasolina. May rollback din na 1 peso and 5 centavo sa kada litro ng kerosene. Una rito, sinabi ng Department of Energy na bunsod ito ng kumalmang tensyon sa gitnang silangan at downward pressures sa oil market. Sa mundo ng volleyball, history repeats itself. Dahil eksaktong 5 taon, naulit ang kapalaran ng dalawang UAAP volleyball teams. Muling tinalo ng UST Golden Tigresses ang Lasal Lady Spikers sa 5 set para makuha ang unang spot sa finals ng Women's Volleyball Tournament. Ang naging laro tutukan sa report na ito. The University of Santo Tomas is finally back in the UAAP Women's Volleyball Finals. Ito ay matapos talunin ng Golden Tigresses ang defending champions de La Salle University Lady Spikers sa thrilling 5 sets sa Season 86 Final 4 clash kagabi. Nakuha ng UAAP ang first set in a close 25-20 pero agad tumugon ng Lady Spikers with 16-25 sa second. At naging back and forth ang laban with Golden Tigresses taking third canto with another 25-20 and La Salle forcing a decider with 19-25. Sa last set, dito na nakuha ng Golden Tigresses ang ticket sa kanilang pagbabalik sa UAAP Finals na ang huli pa ay noong Season 81 taong 2019 kung saan tila naulit ang mga pangyayari dahil eksaktong 5 taon tinalo rin nila ang La Salle para sa final spot. Sa unang bahagi ng 5th set, tied sa 3 ang dalawang kupunan pero hindi nagtagal ay nakapagtala ng 5-0 run ng Golden Tigresses para sa kanilang early lead. At dito na nakuha ng UST ang kontrol sa laro at tinapos ito sa isang service ace mula kay Cassie Carvalho. Top scorer ng kupunan ng rookie outside hitter na si Angge Poyos with 24 points on 25 attacks habang nakapagtala naman ng 18 si Jonah Perdido. Dahil dito, maghihintay na lang ang UST kung sino ang mananalo sa pagitan ng National University at Far Eastern University na gaganapin sa Miyerkules. Pagbabalik, muling magtatapat ang sisters teams Choco Mucho at Creamline para sa finals ng 2024 PBL All-Filipino Conference. Para sa buong detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. 5 matataas na opisyal ng PNP apektado ng panibagong balasahan. Substitution sa mga kandidatong nakapag-file na ng COC, planong ipagbawal ng COMELEC. Sa MBC TV Sports, Choco Mucho at Creamline muling magtatapat para sa PBL All-Filipino title. At sa Showbiz Spotted, Don Zulueta nagbabala laban sa mga gumagamit ng kaniyang larawan at pangalan para mag-endorse. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Higit 1 buwan pa lang sa kanyang panunungkulan, nag-anunsyo si Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil ng panibagong balasahan sa hanay ng pulisya kabilang ang 5 matataas na opisyal. Kung sino-sino ang mga opisyal na ito, kilalanin sa ulat ni Edniel Parosa. Epektibo ngayong Lunes, Mayo 6, ang panibagong rigudon sa hanay ng ilang matataas na opisyal sa pambansang pulisya
Sa inilabas na kalatas ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, 5 senior officials ang apektado ng balasahan, kabilang ng pagkakatalaga kay Police Brigadier General Eliazar Mata bilang bagong leader ng PNP Drug Enforcement Group. Papalitan ni Mata si Police Brigadier General Junicio Bartolome na ma-assign naman sa Personnel Holding and Accounting Unit. Samantala, ang dating hepe ng National Capital Region Police na si Major General Edgar Alan Ocubo na ngayon nasa Police Community Relations ay malilipap din sa Civil Security Group. Madedestino naman bilang bagong Area Commander ng Western Mindanao si Brigadier General Romaldo Baiting na mula sa PNP Maritime Group ay papalitan ni Police Brigadier General Jonathan Cabal ng PNP Academy. Ito na ang ikatlong balasahan sa hanay ng PNP mula lamang sa nagdaang linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Plano ng ipagbawal ng Commission on Elections sa COMELEC ang substitution sa mga kandidatong nakapag-file na ng Certificate of Candidacy. Ito'y upang maiwasan ang paulit-ulit na pagpapalit ng kandidato, bagay na mistulang ginagamit bilang estratehiya ng ilang kampo sa tuwing sasapit ang halalan. Magbabalita si Boy Gonzales. Plano ni COMELEC Chairman na George Erwin Garcia na ipagbawal na ang pagkapalit ng mga kandidato sa oras na matapos ang panahon ng pag-aay ng Certificate of Candidacy o COC. Sinabi ni Garcia, inirekomenda niya ito sa COMELEC Anbank para mapag-aralan at maipatupad ngayong darating na halalan. Sa ilalim ng panukala ni Garcia, hindi napapayagang magpa-substitute ang isang individual matapos ang October 8 o ang huling araw ng filing ng COC para sa 2025 eleksyon, maliban na lang kung ito'y namatay o ma-disqualify. Papayagan naman niya ang pag-withdraw o ang pag-atras ng kandidato at ito'y mapalitan sa loob lamang ng panahon ng COC filing o mula October 1 hanggang October 8. Ayon kay Garcia, dapat maging lantad ang mga kandidato kung nais talaga nilang kumandidato sa anumang pwesto sa gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong Lunes, May 6, 2024. Sa pagbubukas ng panibagong linggo, maaliwalas pero maalinsangang panahon pa rin ang aasahan sa buong kapuluan dahil po yan sa patuloy na bugso ng easterlies mula sa dagat Pasipiko. Pero magbaon pa rin po ng payong lalo't may tsansa pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Batay naman sa latest satellite ng Pag-asa, may mga kaulapan sa ilalim ng Philippine Area of Responsibility. Yan po ay dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ngunit sa ngayon ay hindi ito makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngayong tanghali, inaasahang aakyat sa 35 degrees Celsius ang temperatura dito sa Metro Manila, habang 34 degrees Celsius naman sa bahagi ng Lawag, Ilocos Norte at maging sa Davao area. Maglalaro naman mula 25 to 33 degrees Celsius ang init na mararamdaman sa Metro Cebu at Cagayan de Oro. Para sa ating heat index warning ngayong araw, wala pa rin gaanong pinagbago mula noong Biyernes. Dagupan at Apari pa rin ang nangunguna na inaasahang makakaranas ng delikadong init na papalo sa 47 degrees Celsius. Kaya naman iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin dyan sa norte. Sinundan naman ito ng Guian sa Eastern Samar at Pilica Camarines Sur, kung saan 45 degrees Celsius naman ang posibleng maitalang heat index ngayong tanghali. Habang dito naman sa Pasay area, nako, mainit-init na 42 degrees Celsius pa rin ang heat index na inaasahan. At para naman sa ating 3-day weather forecast, maganda pero mainit na panahon pa rin ang aasahan sa buong kapuluan hanggang sa Huwebes. Dahil po yan sa epekto ng easterlies. Pero dito sa Kamaynilaan, ang temperatura ay maglalaro mula 25 to 36 degrees Celsius. Samantala, ang araw naman ay lulubog mamayang 6:14 ng gabi. Para sa MBC TV Network News ito, si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.
Pinaghahatak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga sasakyang iligal na nakaparada, kabilang na ang ilan pang mga sagabal sa bangketa sa isang clearing operations na ikinasa sa Quezon City. Ayon sa MMDA, makatutulong ito para mapanatiling accessible sa publiko ang mga alternatibong ruta ngayong kinukumpuni ang EDSA Kamuning flyover. Ang buong detalye ihahatid ni Val Gonzalez. Nauwi sa argumento ang matinding pag-alma ng ilang mga may-ari ng mga kainan at mga sasakyan sa isinagawang clearing operations ng mga tauhan ng MMDA sa Barangay South Triangle, Quezon City. Ito ay dahil sa pinagtitikitan ng mga MMDA enforcers ang mga nakaharang na mga sasakyan habang ang iba naman ay pinaghahatak. Kanya-kanyang tanggal din ng mga kagamitan ang isinagawa ng mga ambulant vendors. Nakipag-argumento pa ang mga ito dahil sa pinagkukumpiska na ang ilan sa kanilang mga kagamitan na nakahambalang sa daan. Kanya-kanyang tanggal ng mga gamit at nilulutong ulam ang mga vendors na nakaharang na sa daanan ng mga pedestrian. Ang operasyon na ito ay bahagi ng paglilinis ng MMDA sa mga alternatibong ruta na magagamit sa partial closure ng kinukumpuning Kamuning flyover. Sabi ng MMDA, matitigas ang ulo ng mga nagtitinda na nasa gitna na halos ng kalsada. Ang mga nahuli ay ang mga dati na ring nahuli nung nakarang linggo at pinagbawalan ng magtinda pero deadma ang mga ito sa pakiusap ng MMDA. Pinangunahan ni na MMDA General Manager Procopio Lipana, MMDA Strike Force Head Gabriel Go at MMDA Assistant General Manager David Angelo Vargas ang muling operasyon na ito. Gihit ng MMDA, hindi sila magsasawang manghuli araw-araw ng sinumang mga magsisilbing harang sa mga kalsada na dapat ay nagagamit ng mga motorista. As of 10 a.m. ay nasa mahigit 10 sasakyan na ang natitikitan at nahahatak na mga sasakyan sa isinagawang anti-clearing operations ng MMDA sa Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Sa ibang balita, muling nagkasa ng kabi-kabilang protesta sa Metro Manila ang mga grupong Piston at Manibela. Isang linggo matapos mapaso ang prangkisa ng mga tsuper na tumangging magpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ang hinaing ng mga tsuper sa report ni Kyle Bulyas. Ito ang naging pahayag ni Dario Banayat, Pangulo ng Manibela Las Piñas Chapter, kasunod ng lumipas na deadline ng consolidation para sa mga pampasaherong jeep. Kabi-kabila nga ang ikinasang protesta ng Piston at Manibela ngayong araw sa bahagi ng Las Piñas, Parañaque at sa Pasig City para tutulan ang PUV Modernization Program ng pamahalaan. Kinalampag rin ng mga nagkilos protesta ang mga driver na bumabiyahe para sumama sa kanilang mga panawagan. Sa panayam ng DZRH News sa mga sumama sa kilos protesta, sinabi nilang magpapatuloy pa rin sila sa pagbiyahe hanggat wala pang nanghuhuli ngayong itinuturing ng kolorum ang mga hindi nagpa-consolidate. Gayon din, sinabi ni Banayat na hindi nila isusuko ang kanilang mga traditional na jeep dahil ito ang bumubuhay sa kanilang mga pamilya. Laban po kami. Okay, sige kuya, ingat. Po, magwawakas ang aming kabuhayan at ang aming buhay. Dito po kami nabubuhay. Dito rin po kami mamamatay. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Umalma ang aktres na si Don Zulueta sa mga nagpapakalat ng fake advertisements gamit ang kanyang pangalan at larawan. Ang aktres nagbabalang pananagutin ang sinumang nasa likod ng peking ads sa social media. Narito ang aking report. Nagbabala sa publiko ang aktres na si Don Zulueta laban sa mga gumagamit ng kanyang pangalan at larawan para mag-endorse sa social media. Sa isang Instagram post, bagamat hindi na nagbigay ng sample ang aktres sa tinuturong peking endorsements, binigyang diin ito na tanging mga post lamang sa kanyang official accounts ang dapat paniwalaan. Hinikay din ito ang kanyang followers na maging maingat sa mga nakikita sa social media. Aniya, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay hindi lamang nakakasira sa kanyang reputasyon, kundi isa ring paraan ng panlilinlang sa mga sumusubaybay at naniniwala sa kanya. Ayon pa sa aktres, hindi niya palalampasin ang naturang maling gawain at
idadaan sa legal na hakbang para matukoy kung sino ang nasa likod ng mga peking endorsement na gumagamit ng kanyang pangalan. Sa huli, nagpasalamat si Don sa pag-unawa at kooperasyon ng fans sa naturang issue at hinimok ang publiko na sama-samang magtulungan para wakasan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon online. Hindi ito ang unang beses na ginamit ng walang pahintulot ang pangalan ng isang artista para makapang-scam o gumawa ng fake advertisement. Ilan sa mga nagbabala na laban dito ay sina Vice Ganda, Mateo Giricelli at OG Diaz. At sa aking pagbabalik, TV host actor na si Luis Manzano, sumailalim sa biopsy matapos madiskubring may bukol siya sa ulo. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Mga balitang dapat niyong abangan. Pagbuwag sa Regional Wage Board, hindi isusulong kahit mabagal ang usad ng aumento sa sahod. DZRH at DZRH-TV, pinarangalan sa kauna-unahang Malabon Ahon Media Awards. Sa MBC TV correspondents, litsunan sa barangay, dinagsa ng mga bisita sa Dagupan City. Sa TNVS, mobile pool na pauso na magtotropa sa Batangas City, trending. Sa MBC TV Sports, Choco Mucho at Creamline, muling magtatapat para sa PVL All-Filipino title. Sa Showbiz Spotted, Luis Manzano, sumailalim sa biopsy, pangambang kanseros ang bukol sa kanyang ulo, napawi. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa kabila ng umano'y makupad na aksyon para sa aumento sa sahod, hindi pa rin isusulong sa Senado na buwagin ang mga Regional Wage Board. Paliwanag ni Senate President Juan Miguel Zubiri, kailangan lang silang pukpukin para makaramdam ng sense of urgency. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Walang balak ang mga senador na hilingin ang pagbuwag sa mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ito'y kahit mabagal silang kumilos sa usapin ang taas sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, kailangan lang ay pukpukin ng mga wage boards para sila ay kumilos gaya ng ginawa sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ni Zubiri, kaya lumakas at mabilis nilang naipasa sa Senado ang 100 peso legislated wage increase dahil hindi nila nakikitang gumalaw ang mga regional wage boards. Ang inaprobahan nila noon na dagdag na 20 pesos sa mga probinsya at 40 pesos sa Metro Manila ay hindi makasasapat. Maari namang magsabay ang isang legislated wage increase at dagdag sahod sa mga regional wage boards. Nanawagan si Zubiri sa mga malalaking negosyo na sila na ang magkusang magbigay ng dagdag sahod sa kanilang mga empleyado. Sa record ng Securities and Exchange Commission o SEC, may mga kumpanyang dumoble pa ang kita sa panahon ng pandemya, maliban pa sa mga lumaki din ang kanilang kita mula 30 hanggang 50%. Tinutulan ng grupo ng mga negosyante ang legislated wage hike dahil karamihan umano sa kanila hindi pa nakababawi sa pandemya at mataas na din daw ang minimum wage sa Pilipinas. Ngunit giit ni Zubiri, napag-iwanan ng Pilipinas dahil sa Indonesia at Malaysia ay 800 pesos na ang minimum wage at itataas na din sa Vietnam. Habang sa Pilipinas ay 610 pesos sa Metro Manila at 400 pesos naman ang average sa mga probinsya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng master list ng land properties ng pamahalaan. Batay sa direktiba ng Pangulo, makatutulong ito para tiyaking magamit ang mga ito ng naaayon sa National Development Goals ng Pilipinas. Ang buong detalye ihahatid ni Pamela Adriano.
Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng master list ng mga lupaing pagmamay-ari ng gobyerno sa pamamagitan ng paglikha ng Interagency Coordinating Council para makagawa ng listahan na naglalaman ng lahat ng lupaing pagmamay-ari ng pamahalaan para masigurong magagamit ang mga ito. Batay sa Administrative Order No. 21 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi ng Pangulo na kailangan ng isang komprehensibong listahan ng lahat ng lupaing ito para masiguro ang epektibong alokasyon para sa National Development Goals ng bansa. Kaugnay nito, nakasaad sa Philippine Development Plan ng Administrasyon na isa sa mga estratehiya para magkaroon ng maayos na komunidad ay ang paglikha ng database na may kumpletong inventaryo ng lahat ng lupain ng pamahalaan. Ang mga co-chairperson ng konseho ay Department of Environment and Natural Resources at Department of Human Settlements and Urban Development. Ang Land Management Bureau naman ng DANR ay inaasahang magbibigay ng administratibo at teknikal na suporta sa konseho at responsable sa lahat ng dokumento at impormasyon tungkol sa master list. Matatandang noong nakarang taon, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan ng gobyerno ang mga hakbang para magamit ang idle government lands para sa housing projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, dinagsa naman ng mga bisita ang litsunan sa barangay sa Dagupan City sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hinigitan pa ngayon ang bilang ng mga litsyong baboy na sabay-sabay na niluto ng mga litsonero sa Barangay Lasip Chico, Dagupan City sa katatapos lamang na litsunan Ed Barangay Year 2 bilang bahagi ng kanilang barangay piyesta. Nasa 22 baboy ang sabay-sabay na pinaikot sa ibabaw ng bagan ng 18 litsonero ng nasabing barangay. Ayon kay Barangay Chairman Aldex Meneses, bahagyang nadagdagan ang bilang ng mga inihahing litson ngayong taon kumpara nung unang taon ng litsunan Ed Barangay na nasa 17 baboy lamang. Bagay na nagpapatunay umano na unti-unti nang nakikilala ang industriya ng paglilitsyon sa kanilang lugar. Layunin ng aktibidad na matulungan ng mga small-medium enterprises na ang kabuhayan ay ang paglilitsyon. Pinagmalaki ni Chairman Meneses na tanging ang Barangay Lasip Chico pa lamang ang may programang ng litsunan Ed Barangay sa buong Pangasinan na anyay humigit kumulang 100 litsoneros na sa kanilang lugar na ang ikinabubuhay ay ang paglilitsyon. Dumalo sa kapiyastahan sila Dagupan City Mayor Belen Fernandez, 4th District Congressman Christopher De Venecia at City Councilor Michael Fernandez. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balito mula sa lalawigan ng Kalinga, nadiskubre ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang 80.6 na milyong pisong halaga ng marijuana sa ikinasang marijuana eradication operation sa Barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Naging matagumpay ang operasyon ng pinagsanib na operatiba ng iba't ibang police units sa Cordillera, PIDEA, Philippine Army at NICA. Nagresulta ito sa pagkakadiskubre ng abandoradong bodega na naglalaman ng tuyong daon na marijuana na humigit kumulang 500 kilo na nagkakalaga ng 600,000 piso at 2 plantasyon ng marijuana na may lawak na 10,300 metro kwadrado at may tanim na 103,000 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 80 milyong piso. Pinuri naman ni Colonel Freddy Lasona, Provincial Director ng Kalinga Provincial Police Office, sa mga operating troops sa matagumpay na operasyon at siniguro na lalo pa nilang iibayuhin ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga para matuldukan ang paglaganap nito sa kanilang nasasakupan. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. 6 naman na miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar na pawang mga magsasaka ang sumuko sa mga pulis sa bayan ng Las Navas. Kinilala ang mga ito na sila alias Tata, 18 anyos, alias Rex, 24 anyos, at isinurinder nito ang isang anti-personal mine. Isang nakilalang sa kanyang alias na si Jay, 18 anyos. Bariri, 40 anyos pa ang mga residente ng Las Navas, Northern Samar. Isa rin sa nakilala na si alias Rostom ang sumuko, 35 anyos mula sa Lope de Vega, at alias Uno, 29 anyos mula sa Gamay. Ayon sa report ng PNP, ang 6 may affiliated bilang miyembro ng Unit Militia, SRGU, SRC Impurio. Ang pagsuko ng 6 ay bunga naman ng isang negosasyon ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company.
at 8th Maneuver Company Regional Mobile 1st Battalion at 90th Infantry Battalion. Matapos ang negosasyon, nagpahayag ng pagsukang mga ito noon sa Barangay Quirino, Poblacion Las Navas, Northern Samar. Lahat ngayon ay nasa kustodiya na ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile 1st Company. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nasa kustodiya na ngayon ng Baguio Police Station ang isang construction worker matapos itong maaresto ng mga otoridad pasado alas 7 ng gabi sa Purok African Daisy, Barangay Baguio Proper, Baguio District, Davao City. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto si alias Gregorio, 41 anyos, may asawa at kinukonsidera na top 6 most wanted person city level. Ang suspect ay may kasong 2 counts of qualified statutory rape na inisyo ni Honorable Sara Salvosa, Acting Presiding Judge sa Regional Trial Court 11th Judicial Region, Branch 33, Davao City noong Abril 24, 2024. Samantala, himas-rihas na ang suspect sa Baguio PNP at walang bail ban na narekomenda ang korte. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Pagbati naman sa ating himpilan ang DZRH at DZRH TV dahil kinilala po ang ating istasyon sa kauna-unahang Malabon Ahon Media Awards bilang Best Public Service Station at Best News Feature. Ito ay bilang bahagi ng Gabi ng Pasasalamat 2024 na kumikilala sa ambag ng ilang personalidad sa pag-unlad ng lungsod ng Malabon. Ang mga kaganapan sa nasabing Media Awards, tinutukan ni Millie Borja. Napapanahon lang sa katatapos ng World Press Freedom Day, kinilala ang husay at kahalagahan ng media sa kauna-unahang Malabon Ahon Media Awards. Pinarangalan sa Malabon Ahon Media Awards ang kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ang inyong lingkod, DZRH TV, at ilan pang personalidad. Itinanghal na Best Malabon Ahon Public Service Station ang DZRH TV. For TV, DZRH RH-TV, represented by Miss Milian Borja and Miss Andrea Figueria. Habang kinilala naman bilang Best Malabon Ahon News Feature ang DZRH pagsisimula ng klase 2023-2024 ni Edwin Duque. For radio, Brigada Eskwela, DZRH RH-TV, pagsisimula ng klase 2023-2024 ni Ginoong Edwin Duque. Ang nasabing pagkilala sa mga alagad ng media ay bahagi ng Gabi ng Pasasalamat 2024 ng Malabon City. Ito ay nakabatay sa boto ng mga estudyante mula sa City of Malabon University at sa naging ambag ng media sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Media and journalism. Sila ay mga individuals at organizations na walang sawang nagtatrabaho upang manatiling maalam ang ating mga mamayan sa pamamagitan ng media. Your accomplishments today are a testament to the habits of excellence you have cultivated day in and day out. So, as we honor your achievements, may you continue to embody the spirit of excellence in all that you do, and may your commitment to excellence serve as an inspiration to others. Kabilang din sa kinilala sa seremonya ay ang mga Malabueno na nagkaroon ng malaking gampanin, gaya ng Epifanio de los Santos Gawad Parangal, Tourism Special Awards, Business Partners Awards, at LGU Partners Service Awards. Mula po sa DZRH TV, taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong pagkilala. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sa panahong panay, heat index ang laman ng balita, cool na cool pa rin ang diskarte ng mga Pinoy. Isang magkakaibigan kasi mula sa Batangas City ang may kakaibang pakulo. To beat the heat ngayong tag-init. Ang kanilang road trip and outing in one sa paandar na mobile pool, silipin sa trending report ni Rose Babiera. Magkahalong inggit at tuwa ang hatid sa mga nakasalubong ng tumatakbong sasakyang ito sa Laurel, Batangas. Sakay ang grupo ng mga kabataang nagbababad sa swimming pool. Hindi naman daw mainit sa Batangas, pagbibiro ng uploader na si Monica Kalinisan. Makikitang siya at ang kanyang barkada
halos magtampisaw sa DIY swimming pool na ikinabit nila sa kanilang pickup truck. Wala raw magawa ang magkakaibigan at dala na rin ng init ng panahon, naisip nilang lagyan ng lona ang kanilang mini truck at saka pinuno ito ng tubig. Ang kinalabasan, instant pool na umaandar o mobile pool kung tawagin. Talagang ready to beat the heat ang barkadang ito dahil ang ilan naka-shades pa habang nagkukwentuhan. Halatang enjoy na enjoy ang mga ito sa malamig na tubig na sinamahan pa ng hangin. Talaga namang kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy ngayong lumalala ang epekto ng tag-init. Ang isang netizen, proud na ang mga ganitong gimmick daw talagang only in the Philippines. Ang isa, nag-request pa nga na dapat daw ay mayroong ganitong mga biyahe. Sa ngayon, umabot na sa halos 10,000 views ang video na ito. Para sa MBC TV Network News, ako si Rose Babiera, sama-sama tayo, Pilipino. Mundo pa rin ng volleyball, panibagong deja vu ang ating matutunghayan. Pagdating naman yan sa PBL. Dahil muling maghahanap ang sister teams Choco Mucho at Creamline sa finals ng 2024 PBL All-Philippine Conference. Gaya na lang din ang nangyari noong nakaraang taon. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Isa Molde with back-to-back points, but more importantly, gets the winning point and the Flying Titans. As you see the fans, maybe the game after this. Carlos! And the match is... Tapatang Choco Mucho at Creamline na naman ang ating matutunghayan sa final showdown ng 2024 PVL All-Filipino Conference. Ito ay matapos talunin ng Flying Titans ang Petrogas in 4 sets. Bagamat una pang nakuha ng Angels ang first set with goals 23-25, agad namang nahuli ng Choco Mucho ang kanilang momentum, delivering 3 straight set wins with 26-24 and 25-20. Isang explosive performance ang pinakawalan ni Cici Rondina with huge 32 points on 30 attacks, 1 block, 1 ace, while grabbing 9 digs and 7 receptions. Hindi rin nagpauli sa scoring si Isa Molde with 18 points and 8 receptions, habang nakapagbigay naman ng 11 markers si Maddie Madayag. Samantala, 3 sets lang ang kinailangan ng Cold Smashers para matalo ang Cherry Tigo with 25-16 sa first, 25-21 sa second, at 25-20 sa third set. Muling namayagpag si Tots Carlos with 16 points on 11 attacks, 3 blocks and 2 aces. Habang nakapagtala naman ng 10 points si Captain Alyssa Valdez at 7 naman mula kay Janet Panaga. Gaganapin ang inaabangang best of 3 final series sa Webes. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Sumailalim sa biopsy ang TV host actor na si Luis Manzano matapos mapansing lumaki ang unay inakala niyang nunal sa kanyang ulo. Si Luis inaming hindi agad ipinaalam sa kanyang mga magulang na sina Star for All Seasons Vilma Santos at veteran host Edu Manzano ang kondisyon para hindi sila mag-alala. Ang pagdedetalye ni Luis sa mga pinagdaan ng procedure, panoorin sa Showbiz Report na ito. Ang inakalang nunal sa ulo ni Luis Manzano, isa palang bukol? Ito ang laman ng latest vlog ng TV host actor kung saan ibinahagi nitong sumailalim siya sa biopsy para malaman kung cancerous ba ang nakapang bukol sa ulo. Bagamat ilang doktor na rin ang nagsabi sa kanyang hindi ito cancerous, ay nagdesisyon pa rin si Luis na sumailalim sa naturang procedure para makasiguro at magbigay awareness sa publiko. 4 na doktor na nagsabi na malabo-labo talaga na it's cancerous or kung ano man, may konting kaba, syempre. Kasi isi-stitch yun eh. Isasama ko kayo sa procedure. Parang tatanggalan ng sample, tapos mga 2 or 3 stitches. So papapanawarin ko sa inyo. But para sa akin, ang main goal ko dito is to create awareness. Matapos makuha ang resulta ng naturang biopsy, muli itong sumailalim sa blood test para sa karagdagang pagsusuri. At sa huli, tuluyan ang napawi ang pangamba ni Luis nang matanggap ang resultang
Nakuha ko na yung results from Makati Med at sinabi nga na benign, clear. Una rito, ibinahagi ng TV host na nagpasya siyang magpakonsulta sa mga espesyalista matapos mapansin ng kanyang stylist na mukha umanong lumaki ang sinasabi niya lang noon na nunal sa kanyang ulo. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Karen, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Miss Kay, paalala pa rin sa ating mga kababayan na mainit pa rin po ang panahon, kaya patuloy na magdala ng panangga sa init. Pero ilang oras lang bago nito ay naglabas ng Thunderstorm Advisory number 4 ang DOST Pag-asa ng moderate to heavy rain showers naman dito sa Metro Manila, Batangas, Cavite at Rizal. Kaya panangga sa init at the same time, panangga rin sa ulan. Kung sakali. Sana. So ingat po ha. Ayan, Yuel. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong Lunes. Ito si Yuel Reyes. At ako po naman si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.